Sa mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abutin ng tinig na ito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos sa mas pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 76. Magkikita sa Exodus chapter 6 verse 16, si Levi ay namatay sa edad na 137. Si Kuhat dito ay 14. Dahil ang given lang naman sa kamatayan ni Levi ay sa Exodus chapter 6 verse 16, kamatayan ni Kuhat ay sa Exodus chapter 6 verse 18, at ang kamatayan ni Amram ay sa Exodus chapter 6 verse 20. So yun lang ang given kay kamatayan. Ngunit ang si Levi ay merong nakasulat doon sa Genesis chapter 29 verse 34 na isinilang si Levi. Ngunit sa kasunod si Kuhat at saka si Amram ay wala na. Kung kaya dito natagalan ito ang karugto ang itong episode 75 at 76 mula sa episode 74 dahil sa kailangan mo nang makukuha ang mga magkaroon sila ng bilang ng mga taon mula ng kanilang pagsilang hanggang sa kanilang kamatayan, dahil ang given lang dito ay nung mamatay si Levi sa edad na 137. Ang hanapin lang dito ay si Kuhat at saka si Amram. Ang kanilang edad ay hindi ito bibilangin ng buo dahil sa meron silang time sequence na mabibilang ang kanilang edad sa kanilang ama para mabibilang sila sa kanyang sambayan, gaya nitong 14. Si Kuhat ay 133 nang mamatay, si Amram naman ay 137 nang mamatay, so 270. Exodus chapter 12 verse 40-41, si Moises dito ay 80 years old dahil sa Exodus chapter 7 verse 7 nung sinugo si Moises ng Diyos para kausapin ang paraon upang mailabas ang kanyang bayan upang makasamba sa kanya sa ilang. Sa 2501, 80 years old si Moises sa Exodus chapter 7 verse 7 and 12:40-41 pag alis nila sa Egypto. So 80 years old. Sabi dito sa 12:40-41 na huling araw ni ka 430 years. Mula ng 139 si Isaac hanggang 180, ito yun ang 41. From 180 to 120 naman ito si Jacob dahil sa Genesis chapter 26 verse 25 na 60 years old si Isaac na isinilang si Jacob at Esau. So 120, 60 ang pagitan nila. So from 120 to 147, ito yung 27. Itong 27, namatay si Jacob sa edad na 147 sa Egypto. Genesis chapter 47 verse 28. Joseph dito ay 93 at si Levi ay 98. So from 93 to 110 sa Genesis chapter 50 verse 26. So ito 17. Noong time na 110, namatay si Joseph sa edad na 110, 150 naman si Levi. At ang pagitan nila ay 5 years dahil nung 49 si Jacob, isinilang si Levi. Nung 54 si Jacob, isinilang naman si Joseph. So 5 years lagi ang kanilang gap. Kagaya nito, 30 to 25 is 5. Nung 115 si Levi ay 110 si Joseph nang mamatay. So si Levi ay namatay sa edad na 137. Sa Exodus chapter 6 verse 16, ito na yun. Huling araw na ka 430 years. Ibawas ko yung 41, ito yung 41. Ito sa 430, dito ako mag-upisa sa kamatayan ni Iber. Ito yung 139 dito si Isaac, 79 si Jacob, 30 si Levi at 25 si Joseph. So ito yung 41, 430 minus 41 ito. So 389. 389 minus 27 is 362. Minus 17 is 345. Minus 22 is 323. So 323. Dahil given na kay Moises, 80 years old sila, si Moises na umalis sila sa Egypto. So bawas ko rin dito ang 80 years old ni Moises. So sa 323, bawasan ng 80, so 243. Ang 270 na total sa kamatayan ni Amram at sa kamatayan ni Kuhat ay bawasan ko nitong 243 na remaining dito sa 430. So ang natira dito ay ang 27 years. Sa 27 years, ito na yung time sequence ni Kuhat at saka ni Amram para buo na ang 430. So dito ang time sequence, ang 27, hatiin ko to sa dalawa, 14. Ang 14 ibigay ko dito kay Kuhat nung mamatay si Levi. Ibig sabihin dito, 123 na si Levi nang isinilang si Kuhat. So from 1 to 14, ito ibibilangin ang edad ni Kuhat sa kamatayan sa kay Levi. Kung kaya wala na si Kuhat dito, ang bibilangin na lang sa kanya ay namatay siya sa edad ng 133 sa Exodus 36 verse 18. Kung kaya mula 14 hanggang 133 is 119, kung ito yung 119 from Levi to Kuhat. Ang kay Amram naman, si Amram ay namatay sa edad na 137.
So, ang 13 dito na remaining sa 430 dahil ang 14 ay bigyan na kay Kohat, ang 13 kay Amram. So, 13 si Amram nung mamatay si Kohat sa edad ng 133 sa Exodus chapter 6 verse 18. At namatay si Amram sa Exodus chapter 6 verse 20 sa edad ng 137. Ibig sabihin dito ay 120 si Kohat nung isinilang si Amram. Ang 1 to 13 ay nabibilang na kay Kohat. Ito yung time sequence na bibilangin. So, ang bibilangin na lang kay Amram dito ay from 13 to 137 sa edad na 137 sa Exodus chapter 6 verse 20. Ito yung 1 to 4. 137 minus 13 is 124. Ito yung 124, ang time sequence na bibilangin. Ang kasunod dito ay kay Moises. Si Moises ay 80 years old nang umalis sila sa bansang Ehipto. Ngunit dito sa 137, kailang magkaroong edad si Moises dahil nung una, sa kamatayan ni Amram sa edad na 137, ang binilang ko ay 80 years old si Moises. Labas siya kay Amram. Kung kaya, nagtotal ako dito ng 4,017. Ang ginamit ko palang bilang dito ay ang from year 1 to 4,000 at ibinilted ko sa 4,000 to 180. So, dito, nung tiningnan ko, 4,017, hindi na ako nagtataka dahil hindi ko pa naman alam ang mga bilang. So, binalikan ko lahat ng ginagawa ko. At kailangan makukuha lang ang tamang bilang sa sequence of time kung meron silang pagsilang at kamatayan ng tatay at edad niya nung mamatay ang kanyang tatay. So, ito yung 14 and 13. So, dito na yun ang kay Amram. So, edad na 137, kay Moises ay given ay 80 lang. Kung kaya, nung nakita ko sa Exodus chapter 2 verse 1 and 2 na merong isang mag-anak doon na buhat sa angkan ni Levi, nagkaanak ng napakagandang bata. At ang paraon noon ay may order na lahat ng sisilang doon sa Ehipto, na ang mga Israelita doon sa Ehipto ay papatayin ng mga hilot. At naitago nila ito si Moises hanggang umabot ng 3 buwan, hindi na maitago. Nilagay nila ito sa basket at inilagay sa may talahiban na malapit sa ilog. At nakita ito sa utusan ng prinsesa ng paraon at kinuha niya ito, pinakuha ng prinsesa. At ito inalagaan. So, pinangalan niya itong Moises dahil napulot niya ito sa may talahiban na malapit sa ilog. O kaya ang pangalang Moises ay pangalan ng Egyptian, ang pangalang Moises. Ang nagbigay ito ng pangalan ay ang prinsesa ng paraon. Kung kaya, ito yung sa Exodus chapter 2 verse 1 and 2, sinilang si Moises. Nang makita ko naman dun sa Exodus chapter 2 verse 11, binata na si Moises nang dumalaw sa kanyang mga kababayan. Over dito na 17, dahil kailangan itong may time sequence si Moises na bibilangin kay Amram dahil buo ang 80 na ginawa ko. So, ito yung lumalabas 4,017. Kung kaya, kailangan dito may edad si Moises na sa kamatayan ng kanyang ama para siya mabilang sa sambahayan ng kanyang ama. So, ang 17 dito ay nilagay ko muna sa Exodus chapter 2 verse 11 na binata na si Moises. Kung kaya meron ng pagsilang si Moises, meron 17. Kung kaya sa 137 ni Amram, ang 17 nilagay ko kay Moises nung binata na si Moises. Ibig sabihin ang 120 si Amram, isinilang si Moises. At sinabi dun sa Acts chapter 7 verse 23 na binata, 40 years old si Moises, binata pa si Moises. Dumalaw muli siya sa kanyang mga kababayan at nakita niya na sinakta ng isang Ehipsyo ang isang Israelita at hindi niya ito matiis. Pinatay niya isang Ehipsyo at inilibing sa buhanginan. At nang bumalik siya doon, may nakita siya nag-aaway na dalawang Israelita at sinaway niya ito. At sabi naman ng isa, bakit papatayin mo ba rin ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? O kaya dito na nalaman ni Moises na may nakakita pala sa kanya at nag-report ito sa paraon. O kaya natakot ito si Moises. Dito tumakas si Moises papuntang Madian. 40 years old si Moises, dumating siya sa bahay ni Reuel. Si Reuel ay, ang ibang pangalan niya ay Jethro. Siya may anak na 7 dalaga. At ang panganay si Sipora ay naging asawa ito ni Moises. Sa edad na 40 years old at lumipas ang mahabang panahon, si Moises ay nagkaanak ng dalawa, si Gersom at saka si Eliezer. At naging pastol si Moises doon sa mga kawan ni Jethro. At
napadako siya doon sa may paanan ng Mount Sinai at doon niya nakita ang puno ng kahoy na naglalagablab at hindi ito nasusunog ko. Kaya dito ang Espiritu ng Diyos ay kinausap si Moises. 8 years old si Moises sa Exodus 7 verse 7. Ang 8 years old ni Moises ay hindi ito bibilangin ng buo dahil 8 years old nga si Moises. Ngunit ang 17 niya, nga naligay ko ang over dito sa pagbilang ko nung una. Ang 17 nilagay ko dito. So, ang 80, bawasan ko ng 17, 63 na lang ang mabibilang na time sequence kay Moises. Pero 80 pa rin ang edad niya nung umalis sila sa Egypto. Kaya ito ng time sequences, ang 63, ang 124, 119, 22, 17, 27 at 41. Ito ay nagtototal ng 413 mula ng pag-alis nila sa Egypto. Taong 251 katumbas ng 1499. Nagmula dito sa 2080, nung kamatayan ni Eber sa edad na 464 sa Genesis chapter 11 verse 16 to 17, si Isaac dito ay 139, si Jacob ay 79, si Levi ay 30 at si Joseph ay 25. Dahil ito yung 413 lang, ang sabi dun sa Genesis chapter 15 verse 13 to 15, nung si Abraham ay nag-alay sa Diyos ng mga handog, siya inutusan na mag-alay, nagbiyak siya ng mga hayop at mga ibon. At sa kanyang pagpagod, na naginip siya ng masamang panaginip sa pangitain, at ikinausap siya ng Diyos ang sabi na ang iyong mga anak at apo ay maalipin sa ibang bayan ng 400 years. Ngunit ang actual nila ay huling araw ni ika 430 years. Sa kamatayan ni Eber sa 464, si Isaac noon ay 139. So, sa 139 si Isaac, 25 si Joseph. Kung 17 si Joseph, doon siya ibininta ng kanyang mga kapatid bilang alipin sa Egypto sa halagang 20 pirasong pilak. O kaya, from 17 to 25, ito yung 8 years. O kaya, ang 413 plus 8 is 421 na siya. O kaya, sa 430, kulang pa ng 9 years para mabuo ang 430. O kaya, ang 9 years, from 17 ni Joseph hanggang 8 years, ito yung kabuuan ng 430. Ito siya. 8 years old si Joseph. At umalis sila sa ang bayang Israel sa bansang Egypto sa taong 2501, 8 years old si Moises. Dito naman 8 years old si Joseph sa taong 2071, katumbas year count katumbas ng 1929 BC. Dito na nabuo ang edad nila, kung kaya dito sa episode 76 ng The Reckoning of Times, si Levi ay namatay sa edad ng 137. Si Kuhat dito ay 14. Ito naman yung 14 si Kuhat. Ito yung nakukuha sa kwintada ng 430 hanggang sa umabot ng 27 at hinati sa dalawa, 14 and 13. So ito yung 14 kay Kuhat, 13 kay Amram. Okay, ito na yun. Si Kuhat ay 14 nung mamatay si Levi sa edad na 137. Ito sa taong 2195 year count katumbas ng 1805 BC. I-add lang tong year count plus BC is 2195 plus 1805 equals 4000 year count BC. Ito na ang kaabuuan sa Reckoning of Times episode 76. Si Levi ay namatay sa taong 2195 sa edad na 137. Ang 2195, katumbas ito ng 1805. At ang 2058 nung isilang si Levi, katumbas ng 1942. Kung kaya ang sa kanyang kamatayan ng 2195, ibawas yung kanyang pagsilang ng 2058. Itong equals 137, tama lang din. Si Levi ay namatay sa edad na 2195. Ito pala si Levi ang namatay sa edad na 2195. At isinilang si Levi dito sa taong 2058. Ang 2195 minus 2058 is 137. At ang katumbas ng 2058 ay 942 BC. Dahil pag plus yung BC at year count is 1942 plus 2058 is 4,000 year count BC. So, ang 1942 minus 1805 is 137. Pareho ni 137 na mamatay si Levi. Kaya dito na meron na silang bilang dito. Ito naman ang may chart of generation table. Ang topic dito ay dito lang sa si Levi ay namatay sa edad na 137. Dito naman si Levi sinilang. 5 years ang gap nila kay Joseph dahil 49 si Jacob nang isilang si Levi sinilang 49 si Jacob at
54 naman si Jacob nang isinilang si Joseph. O kaya 5 years ang gap nila. O kaya dito na nung 115 si Levi, 110 si Joseph, 137 si Levi nang mamatay dito lang. O kaya dito ang 14 ni Kohat nang mamatay si Levi. O kaya ito ang my chart of generation table. Ito naman ang 9th day structure. Ang 9th day structure, ito yung pang 9th day mula nang likhain ng Diyos ang buong sanlibutan. Or pang 9,000 years. Ngunit ang 6 days or 6,000 years ay stay put lang yung 6 days doon dahil buo na ang buong sanlibutan sa 6th day. Ang bilang ng mga taon ay nagumpisa doon sa 7th day. O kaya sa 7th day, 8 and 9, ito yung pangatlong araw pa lang ito sa bilang ng mga taon. Ayon sa pagsilang ng mga tao. O kaya ito yung pang 9,000 years sa kabuuan at pang 3,000 years sa bilang ng mga taon sa tao. Okay, dito lang ang topic ngayon sa 2195. Ito sa kamatayan ni Levi sa edad na 137. Si Kohat dito ay 14. Sumanyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo. Ang bugtong na anak ng Diyos ang manubusan sa libutan. Amen at amen.